Matindi po ang naging kaganapan dito sa round number 10, penultimate round sa ginaganap na US Chess Championship 2025. Leading si Pabi ng 0.5 lamang po siya kay Wesley, second place si Wesley. Last two rounds at eto nga, kalaban po ngayon ni Wesley si Darius Works. Si Fabiano naman, kalaban niya si Abimanyu Mishra, mas malakas aba. Anong nangyari? I-team si Wesley. So dito, ang tinira po ni Swerk, nag-knight F3. Sinagot ng Wesley yan ng D5, tapos nag-B3, aba, Nimzo Larsen attack. Na sinagot ng Wesley ng Bishop to G4. Di ko sure kung handa siya dito kasi normally si Wesley sa first 10 moves, ang bilis sumira. Ito, move number 2, pero bawas na siya ng 4 na minuto eh. Anyway, ang tinira po niyan ay nag-Bishop B2, pinaka-normal, and then nag-Knight to D7. Actually, itong linyang to, nakita ko na to dati kay Wesley sa isang mga files niya na pinahiram sa akin. Kasi binigyan ako ng files si Wesley, how to deal with Knight F3, at isa po ito, ganitong setup, tapos mag-E4. Yan yung tinira ngayon. Pero hindi ko na to nakikitang ginagamit ni Wesley. Anyway, pagka Knight D7, nag-E3 lang po yan, tapos hindi naman nag-E4, nag-E6 lang. Kala ko talaga mag-E5 pero E6 lang ang ginawa. Pagka E6, nag-H3, umatras, nag-D3. Pusang gala, opening nito. D3 lang, oh, pero linya pa yan. Oh, parang ano lang eh, ano tawag doon? Hipo. Parang kulit ng mga tiro, oh. Gaganon lang, gaganon. Pero linya pala yan sa reti. So, pagka tira po ng D3, nag-H6 naman si West. Linya pa rin, ha? Ang idea niya, ayaw niya po sigurong ipapatay ito. Kasi kung uunahin mo to, magaganon yan eh. Ayan o, babagsak. So, ang gusto niya makatakbo yung bishop. Nag-knight D7, saka nag-knight F6. O, di ba? Tumira naman po ng G4 na gumanon at ayun na nga, walang knight H4. O, may knight H4, pero makakatakbo yung bishop. At ang tinira nga po ni Darius Works, nag-rook na lang sa may G1. Linya pa rin po pala ito, aggressive. Aggressive. Atakihin ata na ganun yan, no? Tapos ito magkakasling sa queen side. Anyway, nag-bishop D6 si Wesley na sinagot ng H4. Ayan na, aggressive. Wesley naman, queen E7, abay linya pa rin pala yan. At pagka queen E7 ni Wesley, lamang na siya dyan sa oras. This is move number 10 pa lang. Tumira po ng nobility. Ito pong si Darius. Kasi ang tinira dati, G5. Pero Darius Works, nag-bishop to H3. Tagal nag-isip doon. Oh, ilang minuto yun? 20 minutes para po sa nobility na bishop H3. Pero according sa engine, abay, okay daw si Wesley so dito. Mag-castling lang sa queen side. Yun nga lang, hindi nag-castling si Wesley. Ang tinira niya po, bishop to A3. Equal. Pagka bishop A3, dinipensahan lang na kinapture, takes, and then saka nag-castling. At hindi gusto ng engine yun. Talagang ayaw tanggalin ng engine yung dark square bishop. Pero to be honest ako, gusto ko din tanggalin siya para lumuwag. Kasi dito naman magkakasing yan. Patayin mo yung malakas na depensa mamaya. Anyway, nag-A4 yan and then A5 si West. Ang A5 po, pang matapangan na tira yan. Kasi dito ka nag-castling, usually hindi mo gagawin na magtutulak ka dyan kasi mas madaling buksan, no? Yun nga lang, Wesley, it's okay for him kasi malamang mag-casting din yan eh. Kung hindi gagawin yan ng wide, may stuck yung king sa center. Anyway, pagka A5, nag-queen to C6 or C3, hitting the pawn, na dinipensahan lang ng palit. At kinapture po yan. Ayan, so mapupunta sa endgame. Pagka takes, nag-king to E2, nag-C5 naman si West, nag-knight to H2, siguro gusto po itulak yung pawn, pero bishop H7 lang si Wesley. So dito, bakit kaya mag-G5? Natinirahan po ng F4, nag-G5 na nga, binigay yung pawn, no? Libre yan eh, pero hindi kinapture, oh. Ayan, gumanon lang, oh. Ang tanong, coach, bakit hindi kinapture yung libre na pawn? Ayan, oh, libre. Kasi may napakagandang badabim sacrifice doon. Ha? Bakit? Kain lang yan, ha? Ayun. Ayun, ayaw pong gumana. Ayun. Di ba, winning bigla.
Ibalik po natin. Kaya ang ginawa is nag-rook na lang doon. Huwag kang magulo. Ayaw buksan yung H-file. Pagka-rook sa F1, nag-rook to G8, kinapture takes, tapos tinulak. Ayaw talagang buksan yung H-file. So, ang nangyayari po ngayon, may parang dependent pass po, nakabukas to, pero equal lang yan. Kasi, hindi naman basta-basta matake, pwede din depensahan ng ganito. Tapos, ito, kinda like weak, kahit papano. Tapos later, pag gumalaw yung knight na to, pwede mag F5 eh. Anyway, nag-king to D8 na nga. Ayan na nga, nag-rook F2 and then there you go, lumapit na yung king. Umatake ng ganon, dumipensa para may galaw yung knight. Okay, bishop to G2, wala nang ginagawa yung bishop doon. May knight na nakadepensa. Isa lang, hindi pwede dalawa depensa kasi lugi. Isa lang umatake. Mabababoy o mawawala ng silbi yung isa. So, nag-knight E8 na nga and then E4 o one of the reason kaya din nag-bishop doon para dagdag pressure sa gitna. Kinapture po yan, binawi ng bishop, nag-knight to D6, well, to dependes, of course, and sinagot po ng capture, binawi of course, tapos tumalon yung kabayo, hinihit yung pawn, na dinipensahan lang. Pagka-depensa, nag-knight to E4, na sinagot lang ng knight to F7. Very important yung knight F7 move. Ibalik ko lang, no? Yung mga takes po kasi, nakala mo masisira pong structure, alanganin yan. Kasi mamaya pwedeng tulakan to, mababasag to, mabubuksan na gano'n. Kaya umatras lang, oh. Ang punto niya is pwede niya dito. Ayan, may pressure naman doon. Counter din, no? Anyway, tumira po ng rook to G1 para depensa na po. Nakita niya, parating na yung knight to, to E5. Ay, hindi. Knight to H6 pala ang pinili. Ayan, no? Para walang palit-palit. Tapos may pressure doon. So, dumipensa nga agad. Nag-rook to G2, talagang overkill depensa. Bakit po nagganyan? Tingin ko po, inantabayanan niya na. Kasi, magaganon yan mamaya, eh. Oo. So, para sa ngayon, hindi basta makatulak. Ang ginawa naman po is nag-rook to C8. Dinipensahan to. Tingin ko naman, gustong igalaw to. Hindi ko lang sure kung saan. Dito ba? Yan po siguro. Tingnan natin ha. Nag-rook to F2. Ayun, lumipat yung sa kabayo. Wala nang ginagawa yung tore doon. Sa kabayo isang tore. Nandyan na siya. O, didepensa sa F-file. Bumaba lang yung tore. Hindi ko maintindihan yun. Bakit siya gumanyan? Lilipat siya sa ibang mundo? Sa ibang mundo no? Baka dito? Or dito? Yan po siguro. Anyway, umatras din yung tore ni Wesley. So dito, abay, hindi ko talaga naiintindihan yung mga galawan Bakit ganyan yan? Umatras lang din yung tore. Ano kayong plano? Itutulak niya para ayaw niyang may threat pag kumapture? Puro speculation ako, di ko masyado maintindihan yung lalim ng tira, pero alam ko yung plano ni Wesley bigla. Alam ko bigla Napatingin ako sa oras 33 seconds na lang pala tong si Darius Works. Wala na palang magawa to. Hindi na mapag-isip ng masyadong malalim. Kaya yung pinakasimple na lang yung tinitira. And Wesley so naman, siguro he's trying to time attack. Alam niya equal to. So, tina-time attack niya. Anyway, pagkatira po ng rook F8, nag-rook F2, ayun na nga. Tama yung kutob ko. 51 seconds and binibilisan na lang pabalik-balik, hoping for a draw. And then Wasiso decided na to go for knight B6. Okay, pagka knight B6, nag-C4. Very important move for his side kasi papasok nga. Siyempre, inemphasa dyan para makapasok pa rin yung kabayo. Binawi, and then lumipat yung tore sa D-file kasi may weakness doon. Okay, nag-rook naman sa may G2, wala na pa rin may tira. This move 38. Move 40 pa kasi yung dagdag na 30 minutes Anyway, nag-rook D7 si Wesley, pipilahan niya siguro yung D-file. Nag-rook to D1 and there you go, pumila na nga doon. Nag-rook to G1 and then knight tumalon na, nakinapture, binawi, and then nag-rook lang doon sa may dito, mali. This is move 42. So, tumaas na yung oras, ang plano niya, dumipensa na lang ng todo, or siguro pupunta dito, lamang daw si Wesley. Ang tira daw ni Wesley dito, na hindi nakita ni Wes, tulak ng pawn. The reason is, pag kinapture mo, tulak na naman, magkakaroon ka ng dalawang pass pawn. Pag tinulak, paano pag eto kinapture, pawn takes, ayun nakatreat doon, nakatreat doon.
For some reason, Wesley So, hindi nakita yan. Ang tinira ni Wesley, nag-rook to D6, which is very logical. Lamang pa rin naman, pero hindi daw ganun ka number 1 move. Ang pinakatiya, ganun. Yan po yung pinaka-threat niyan. Lilipat sa kabila para iba't ibang pawn ang ma-pressure. Ang ginawa po is nag-B4 na. Yun pala yun. Kaya hindi ganun kaganda kasi may ganyan tira pa. So, binigay yung pawn. Binigay po yung pawn at kinounteran ng play. Ayun, no? Mangyayari po kasi dyan, kain dito, may pressure dito. Nakakatakot pag bumagsak po yun dahil may pass po na. No? Hindi nakita ni Wesley na pwede palang ibigay yung G4. Nain ni Wesley yung G4 eh. Ang best move daw po dito is, again, F5 pa rin for some reason. Mas mabilis daw to. Ganun pa rin yan, tas ganun. Kaso, ang ginawa nga ni Wes is nag-knight takes, kaya hindi daw ganun kaganda, pero slightly better pa rin. Kinapture yon and then umatras. Ayan, nakain yung pawn. So, basically, equal lang ng pawn, pero may pass pawn na dalawa. Meron din pass pawn yung kalaban, pero hiwalay. So, ang tinira po dito, tinulak yung pawn, tumakbo, and then kinapture yung pawn. Ayun, takes pa nga yung isa, chumek, umangat, or bumaba. Kinapture takes and then check na naman. Sinagot po ng king move tapos gumanon pinin. So, eto, lamang na naman daw si Wes. Lamang na naman. Yun nga lang, kailangan makita ni Wesley yung mga accurate na tira dito sa endgame na to. Ang best move daw is rook h2 tapos tulak. Pero ang tinira ni Wesley is rook to h3. Dumipensa agad. And then, dinipensa niya yung tore para magalaw yung kabayo, which is not the best move daw. Kasi po, may tirada daw dito na D4 eh. Pero yung D4, medyo na-weirduhan ako eh. Yung D4 kasi walang gagawin yan eh. Ang gusto ng D4, para pagka-check, makatakbo daw dito yung king. No? Kasi pag dito siya pumunta, may discovery check. May check na ganun. Knight F5. Well, but ang tinira po ni Swerk eh, nag-knight to F4 eh. Mali. Kasi naka-rook to F3 hitting the knight, kinapture yung pawn, pero may knight to F5. Well, equal ng pawn, pero grabe po eh. Mabigat yung pass po ni Wes, mas mabilis. Ito kasi bantay sarado eh. Anyway, ang tinira po is nag-knight check, tumakbo yung king, nagtulak ng pawn, and then nag-knight check, tumakbo yung king, and then tinulak yung pawn na yan. Winning na daw po si Wesley. 50 seconds na lang si Darius, tapos 8 minutes pa si Wesley. Umilalim na ganun, nag-knight, umilalim yung king, kinain yung pawn. Ayan, dalawa na yung pass pawn. Tumulak ng pawn, dinipensa ng rook a3, gumanon yung king, yung tore, chumek, umangat, and then umangat lang yung king. Ayan na. So, lalapit na po yung king. Chumek muna, gumanon, and then tinikman na. Pagkatikim, kinapture yung pawn, gumanon yung king, chumek na naman, umangat na yung king, umilalim yung tore, tumulak ng pawn, chumek, tumakbo, binantayan yung pass pawn, and then Wesley So tumira ng napakagandang simple check, takbo, at isang panapos na brilliant move. Alam niyo ano? Pinakain yung kabayo. Hinarang lang, sir. Pag kinapture mo kasi, magpo-promote. Pag rook takes, capture, magpo-promote. So, ang ginawa po niya, genius din eh. Chumek muna. Pagka-check, gumanon, gumayon. Pinapromote na lang. Sige, promote mo. Baka sakali may check na ganun pa. Diba? Kaso, chinek muna. Ayan, nag-resign na. Kasi pagkagalaw, wala na. Magpo-promote. At dahil doon nanalo si Wesley, okay! Ang tanong, ano nangyari kay Fabiano Caruana? Puntahan po natin. Puti po si Fabiano Caruana. Dito kay Abby Manyu, tingnan nyo nangyari Sicilian. Okay, ganyan talaga si Abby Manyu, magpipilit yan. Sicilian ang ginawa. At ito po yung tinatawag nilang Sicilian na neither depends sa variation G3 gagano. No? Sinupresa nitong si Fabi, si Abby Manyu. So, nag-E5 po yan, pero mukhang hindi na surpresa. Alam pa rin yung ginagawa. Linya pa rin, no? Ang bilis ni Fabi dito. Si Abby Manyu nag-iisip na. No? So, ang pinaka-idea po niyan, talagang hindi ipapatulak to. Mamaya pwedeng pilahan. Tapos may mga F4. So, ganyan po ang mangyayari. Nag-D5, nag-A4. Bilis tumira ni Fabi. Tinulak, tumakbo sa D5, kinapture, queen takes. Ay, ang bilis ni Fabi. Walang rook A7 na sinagot po ng bishop to E3.
nag-bishop to e6. Lahat pala yan, linya pa rin. Bilis ni Fabi. O, tumakbo po sa may d3, nagbalik, rook a8, linya pa rin pala yan. Pero mas popular po dati is rook b7. Pero ito po, medyo iba na. Pero linya pa rin. Tapos ang ginawa, f4. Alam pa rin ni Fabi, nag-a5, nag-knight to d2, knight to c6, and then knight c4. Ayun na po. Medyo nagkamali na daw si Fabi yun. Doon, isa na po kasi siyang novelty. Ibalik natin, no? Actually, dito po nangyari yung novelty. Ayan. Dito kasi ang kadalasan tinitira ito. So, yung a5 pala is novelty na ni Abimanyu. First time nang gawin sa torneo. So, pagka knight po or pagka a5 po, nag-knight to d2, ikot yung kabayo, knight c6, and then nag-knight to c4. For the first time nag-isip po, ito pong si Fabiano Caruana. At yung knight to c4, hindi ganun kaganda kasi pagka knight d4, engine is saying, lamang na daw po dito ang itim. Slightly better lang naman. So, bakit? Napakagandang pawn sacrifice. Ano bang mangyayari pag kinapture yan? Tinakes yan and then capture. Tapos hindi po tinakes. Kasi pagka tinakes mo pa ulit yan, abay, grabe, may mga ganito po. Ayan. Ayan. Mababawi din halos yung pawn eh. Anyway, nag-knight na lang po yan sa may d2 na lamang na daw po itong si Abimanyu Mishra. Sinagot po yan ng rook c8 which is the best move. Hindi pa rin matakes kasi may capture dito. Na sinagot po ng rook to f2 at bishop to f6 lang. Lamang si Mishra. Goods po ito kasi gusto natin matalo o matablahan si Fabi para makahabol si West, di ba? Anyway, nag-bishop to f1, nag-queen to b6, umangat yung king, nag-rook to c7, and as you can see, nagbibigay ng matinding pressure sa may queen side. Ito pong si Abimanyu. Lakas po ng pair of bishop eh. Lakas. Yun nga lang, dito po, ang sinasabi pong tira is bishop to c4. Hindi ginawa ni Abimanyu Mishra. Kasi pagka bishop c4, hanggang tabla na lang, ito pong puti. Malamang daw po mag-sacrifice. Yun ang best move. Persado siyang ibigay. Yun ang best move eh. Persado mong ibigay tapos mag-hold lang. Matatabla. Pero ito pong si Abimanyu Mishra medyo ambitious. No? Ambitious po. Ayaw niya ng ganito. Pakita ko lang. Ito po yung number 1 engine move eh. Ayan o. Ayan po yung number 1 engine move. Ganyan. Equal daw. Close to equal. Pero mas pinili niya po. Hindi ko alam ba't ito yung pinili niya. Kainin yung kabayo. Para magkaroon siya ng pass pawn dito. Mas pinili niya. Ayun, para maging pass pawn yan. Ba't yung queen yun na kulayan ko. Kasi pag nag-queen takes, ayan, pwede. Pero mamimaintain itong weak. Mas pinili po kasi ni Fabi na capturein yan with the pawn, which is number 1 engine move. Kahit kasi nagka-pass pawn, wala, hindi maitulak yan. Yung bishop maibabara pa doon later. Kaya biglang bumaliktad. From better sa black, naging better ang white. Ngayon, kahit better yan, opposite bishop yan. Malaki chance ang matablan yan. So, tingnan natin ano nangyari. Ayan, nagtamang develop lang. Bilisan na lang natin. Ayan, mga normalan lang na wala talaga eh. Walang pasok pareho eh. Walang makapag-break kasi solid po yan pareho. O, walang makakatulak eh. O, pabalik-balik tira nila. Tingnan nyo po. Tingnan nyo, wala nang ginagawa. Kasi wala talaga improvement. King move na lang eh. Hindi ka makatulak eh. Paano ka mag-i-improve opposite bishop? Pag tinulak mo to, de pabor na pabor po yan sa itim. Malinis ang pass pawn. So, basically, itong position na ito ay drawish na. Kung mapapansin nyo yung mga king move nila, ayan o, paulit-ulit lang eh. Walang improvement po. O, until dito, kinapture na, matras. Pero dito, wala pa rin improvement yan. Kasi opposite bishop, walang makakatulak, walang makakapag-break. O, ayan o, drawish. Sabi ko, ayos, drawish. Okay, drawish. Wala na. Tabla na, pabalik-balik. Anong pang gagawin nila? O, kikending-kending na lang yan eh. Pero si Fabi, unti-unti niya nilalapit yung king niya dito, ah. Yes, anak. Ano? It smells good. Let me see. Doon na. Mabango daw siya, bago ligo siya. Sorry, sumingit yung anak ko. Anyway, ayan na nga po, pabalik-balik. Wala eh. Wala. Until dito, biglang, ewan ko ba, naisipan niyang buksan yan? Binuksan! So, nagkaroon na kaguluhan eh. Time pressure sila pareho. Talagang ambitious. Ambitious yung bata. Hindi niya naman kailangan. Equal na equal po ito eh. Pero ambitious talaga. Tingnan niyo, grabe ka ambitious. Nagbiyak pa eh.
Drawish na drawish po. Promise. Oh, ginulo niya pa ng ganito. Very ambitious yung bata. Ayan, no? Ambitious yung bata, eh. Oh, ambitious. Oh, wala. Equal pa rin, eh. Pero tingnan nyo mangyayari. Oh, talagang nagpilit pa kasi na nagpilit, eh. Kainis, eh. Sinisi yung bata. At pagkapunta po dito, wala na. Losing na. 2 passpon, eh. So, ang nangyari po dyan, nag-king to H7 na ewan ko ba't niya naisipan yan. Ang tamang tira po talaga dito is king to F7. No, king to F7, bakit di siya kasi may tutulak, tas ganun, tas tulak na naman. So, mas pinili niya to para pag tinulak mo kakainin. Anyway, blunder yan kasi may rook na ganun. Pagka ganun, boom, takes lang. Tulak, ewan ko anong ginawa niya, ba't ginanyan niya. So, 2 outside pass pawn, this is easy win. Ayan, wala na. Mabagsak din to. Ganun. Nag-resign na lang. Grabe yun! Alam mo yung tablan-tablan na? Ikaw na nanonood, kung ako si Wesley dyan, nanonood ako. US easy to that. Biglang nagpipilit pa si Abby Manyo. Ano yun? Wala talaga. Grabe no kamalas ni Wes. Nanalo na, eh. Tapos yung kahapon din, grabe, labang din si Sam Shaklan kay Fabi. Labang. Tapos, labang pa sa oras, labang sa posisyon, biglang nag-blunder, same na naman. Abay, ganun talaga ang mangyayari. Pag ikaw, inaasa mo ang iyong sitwasyon sa kalaban ng iba, hindi ikaw yung naglalaro. Hindi mo naman sila masisi kasi decision nila yun, sila naglalaro, eh. Anyway, ano ng standing? Ito po ang standing ng event. Leading pa rin si Bobby with 7.5. Sumusunod si Baslu with 7. Si Lebon natablahan. At ang matindi, si Hans Mokniman, abay, tinalo na naman. Talo na naman si Hans. Ayun, kay Sam Sebian. Kaya biglang naging 4th place na. Ito pong si Sam Sebian. Wala na, hindi na makapag-focus si Hans Mok. Puro talo. 3 talo na ata siya. Anyway, ayan po ang kabuuan ng standing simbisyon ng ulembat na dahil sa talo na yun. At etong matindi. Last round. Sinong kalaban? Ni Fabi, Lebon Aronian. Yon, malakas as puti pa si Lebon. So, it's either matablayan or manalo. Tinitingnan ng kasama ko. Gustong kumis, alis na. Kiss na. Hindi ka na makita sa camera. Inggit kayo. So, ingat kayo, mami. Alright, so, ayan na nga po. At si Wesley, kalaban niya naman po si Gregory Oparin. Okay. So, yan po ang mangyayari. May chance pa si Wes. Last round, ibigay mo. Ibigay mo. Anyway, ganun talaga, no? Nagmamadali akong gumawa ng video ngayon kasi may torneo at ako po everyday pumunta sa torneo very early in the morning para sa mga estudyante ko. May estudyante ako naglalaro from other country. Nandito sila ngayon. Pulito po yung coach, PD Master, Daniel Causo. Sana swertin mo kasi Wesley. Hanggang sa muling magkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.